Magandang araw mga kababayan, magandang araw sambayan ng Pilipino. Kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan, mga punto de vista kasama si Ka Eric. Uy, sa mga sumusuporta sa ating Ka Eric Celis YouTube channel, malapit-lapit na po nating maabot ang 90,000 subscribers. Yay! At we hope that by the end of June or July, aabot na tayo sa mga 95,000 para po bago matapos ang taong ito, maka 100,000 certified YouTuber na po si Ka Eric, mga kababayan. At utang na loob ko po yan sa inyo, sa inyong kabutihang loob, pagsuporta, pagtangkilik at panonood. Of course, malaking tulong din kung lumawak ang ating viewers sapagkat ang computation po ng monetization support ni YouTube sa ating mga videos ay sa viewership. The more and wider the viewers, the higher their monetization. So tulungan nyo rin po sana si Ka Eric na ma-share at ma-promote ang ating mga videos kahit na mga live stream, no? Nagsimula na rin po tayo muli mag-live kahit mga tag 40 minutes lang a day sa isa sa umaga, mga 5:45 a.m. in the morning yan sa Philippine Standard Time, and then sa gabi mamaya subukan din natin mga 9:30 naman ng gabi bago kayo matulog kung sa Pilipinas po. And mayroon din po tayong bigwas ng Agila, kasama natin dyan si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Okay, bigyan po natin ng pagpapaliwanag at pananaw itong sagupaan sa Senado at ang panibagong resolusyon na nais maisulong po sa bahagi naman ito ni Senator Mark Villar, no? Tahimik lang ito si Senator Villar pero nakapagbigay na rin siya kahit papaano ng makabuluhan na proposal for resolution of investigation na gagawin dapat sa Maharlika Diskarte Fund nila Marcos at Romualdez. Magkano ba talaga ang pundo ng mamamayan dyan na ginamit? 250 billion pesos ba? O 500 billion pesos? At ano-ano ang mga investments na pinasukan ng gobyerno at bakit walang transparent report? Ito yung nais mga mapaimbestiga ni Senator Mark Villar. Okay? And of course, ito pong hindi matapos-tapos at walang katapusan na puro partial na Senate Blue Ribbon Committee report ni Ping Lacson. Out of the 9 members ng Senate Blue Ribbon Committee, 4 lang po ang pumirma sa partial report na ito na kinabibilangan ni Ping Lacson, ni Risa Hontiveros, ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan yata. The rest, wala po, no? Hindi pa nagpirma sapagkat hindi pa kompleto. How can you sign something na hindi po kompleto at wala naman sa tamang direksyon? Mantakin mo yung mga key witnesses, no? Ayaw po ni Ping Lacson na ito ay maipatawag at magkaroon ng makabuluhan at patas na investigasyon. For example, ang maglolo o magtiyuhin na undersecretary dati ni Marcos at bagman runner niya na binibigyan niya ng instructions kung papaano, di umano, ang pagbubudega ng pinartidahan ng mga kinulimbat, dinurubo at kinurakot na pera. I'm talking about Undersecretary Adrian Bersamin, no? Naging bagman runner ni Marcos, kasama ang isa pa na si Undersecretary Jojo Cadiz. Pinangalanan po ito ni Congressman Saldico na mga direktang bagman operator ito ni Marcos at kumukumpas din sila o kumukutong din, most likely, kasama si dating Budget Secretary Amina Pangandaman at si Executive Secretary Lucas Bersamin. Itong mga top-level officials ni Marcos, no, na nasasangkot kung paano ginawang sindikato at estafa ng mga insertions, allocables, at mga ghost infra projects, lalo na sa flood control, ang budget 2023, 2024, and 2025, lumalabas pong mga pangalan na ito. Undersecretary Jojo Cadiz, nag-resign ito, and nowhere to be found ngayon. Undersecretary Bersamin, nowhere to be found, pero sinasabi din na nagbigay na ng mga salaysay niya at ng ilang mga digital copies ng kanyang conversation kay Marcos Jr. hinggil sa deliveries ng mga pera
by the billions of pesos na tumutugma naman dito sa binabanggit ni Saldico at ng dating mga sundalo na ngayon ay lumalabas na mga 18 new witnesses. Ayaw ipatawag ni Ping Lacson po ito, si Lucas Bersamin na lolo nito or uncle na naging executive secretary ni Marcos. Ganon din po si Amina Pangandaman. Sa apat pa lang na ito, busog na ang taong bayan. Sa impormasyon na pwede pong makuha o ma-extract mula sa kanila, sapagkat alam naman po natin na pinipilit ni Marcos na sila ay patahimikin o manahimik na. Itong si Jojo Cades, si Adrian Bersamin, si Lucas Bersamin, tsaka itong si Amina Pangandaman. May isa pa dyan na ayaw pang tumuga pero pinakasuhan na siya ni Marcos at isinakripisyo na, no? Kasama yata ito sa mga grupo nila Undersecretary Bernardo. Si dating DPWH Secretary itong Kulukoy na si Manny Bunuan. Kasama sa kay Jinggoy Estrada ang reklamong plunder and other crimes related sa korupsyon ay under resolution na or for resolution na sa Department of Justice, mga kababayan. Ayan. So, si Lacson mismo, na-trap siya sa kanyang pagiging hambog, no? Nang nakaraang budget deliberation, binanggit niya na sila Pangandaman, Bersamin at maglolo, no? Or magtiyuhin, Lucas Bersamin and Adrian Bersamin ay nakatanggap o involved sa anomalya na transaksyon na 8 billion pesos. Subalit, sabi ni Lacson, malamang walang kinalaman dyan ang presidente at their level only. O bakit mo pinangungunahan? Tapos ayaw mong imbestigahan? Baka ituro nga nila ng totoo na ang mga insertions na sinasabi ni Saldico na umiiral naman talaga, and even Ping Lacson, sinabi niya, upon records sa mga pagbubusisi, may 100 billion pesos nga na isiningit sa 2025 budget na wala po yon sa NEP o National Expenditures Program. So bakit mo hinuhusgahan na ang aligasyon o ang mga impormasyon na ikaw mismo nakatanggap ka ng ganong balita na mga mahigit 8 billion pesos po ang mga pondo na pinakialaman di umano nila Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Jojo Cades at itong si Amina Pangandaman. Hindi pa kasama, sabi ko kanina, itong malakihang sindikato rin nila Manny Bunuan ng DPWH at ng mga alipores niya. If Lacson and Tito Soto, who are the main players acting as special agents of Malacanang, wala silang itinatago, wala silang pinagtatakpan. Napakadali naman po patawag lang nila ito, schedule nila ito, and isubject ang mga naturang individual na binabanggit ko, kasama na rin po yung 18 former soldiers. Wala pong time limit o wala po tayong time constraints kung ang pag-uusapan po ay ang pagbibigay ng tamang oportunidad na makapagsalaysay at mapailalim po sa pagtatanong at investigasyon ang mga naturang personalidad, kasi magkakadugtong po at magkakatugma ang kanilang mga binabanggit, at kung ito po ay mapagtagni at mapagdugtong din, makikita talaga na ang criminal trails of the mastermind and chief operator, orchestrator ng mahigit 1.4 trillion pesos na pandarambong at sistematikong pangungurakot sa kaban ng bayan involving mostly ghost flood control projects na ito ay walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. Pero ayaw ni Ping Lacson Kaya nga, duwag, no? Tinatawag ito si Ping Lacson ng mga netizens, duwag. Walang paninindigan, tapos magtapang-tapangan siya sa kanyang mga personal attacks laban kay Senator Marcoleta. China-challenge lang naman siya ni Marcoleta Wala pa tayong paghahatol o paghuhusga kung totoo o tama ang mga binabanggit nitong mga former soldiers na naging security staff o naging detailed security sa ilalim po ni Saldico. Wala pang ganong mga konklusyon. Nais lang natin mapakinggan kasi
very serious ang kanilang mga sinasabi, ang kanilang mga inilalahad. Ngayon, ayaw ni Ping Lacson at ni Tito Sotto dahil magkakagulo daw. Paano magkakagulo? Nandyan naman po ang mga senador, nandyan naman po ang mga Senate security, nandyan naman po ang mga pwedeng mag-augment like Philippine National Police na hindi magkakagulo kasi ang mangyayari niyan, sasabihin lang naman nila ang kanilang direktang kaalaman at aktwal na partisipasyon hinggil sa pag-deliver at mga pag-distribute ng mga kinulimbat at pinagnakawan na pera. At ganon din po sa bahagi ng magtiyuhin o maglolo na Bersamin at pati kay Pangandaman na dating DBM Secretary at pati po dito kay Jojo Cades among other personalities. Kaya nga naman po, very obvious naman dapat tanggalin na ito at palitan na o mag-resign na, o kung hindi siya mag-resign, dapat makakuha po ng panibagong majority numbers sa Senado para matanggal si Ping Lacson dyan sa pagka-inutil at pagkaduwag niya sa pagiging chairperson ng Senate Committee on the Blue Ribbon. Kasi may interest siyang pinagtatakpan, may interest siya na pinangangalagaan. At ano po yun? Si Tito Sotto po at si Ping Lacson ay mga beneficiaries. Nakatanggap po sila ng malakihang pondo mula sa delivery nitong mga Marines. At nandyan din po yan sa salaysay na inilahad ni Ginoong Adrian Bersamin, the way this material evidence or facts of the testimonies pertaining to revelations made by former Undersecretary ni Marcos, bagman runner niya, na si Adrian Bersamin, aabot po ng mga 9 or 10 billion pesos mula sa pinartida nila Tambaloslos at Marcos at nila Saldico, na pera na pinagnanakaw sa taong bayan ang ginamit para punduhan po ang elections expenses nila Tito Sotto at nila Ping Lacson at ng iba pa doon sa grupo ng kanilang senatorial campaign alliance na Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas. Alyansa sa Pagwasak ng Pilipinas. Mga kababayan, Ping Lacson was caught na naiihi sa kanyang salawal, no? Yun po ay salawikain. Yan po ay isang metaphor, no? Ibig sabihin takot na takot si Ping Lacson at si Tito Sotto dahil may gusto silang itago at ibaon na lamang sa limot. Kaya nga, kung pwede nga lang sana na ang minority group na ang magpatawag ng committee investigation, pero unparliamentary po yon. Dahil wala po yan sa loob ng rules ng Senado at hindi po designated din yan as a committee ng Senado, kaya magiging parang usurpation yon sa function ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya ngayon pa lang din ay muli na namang nagsalita o magsasalita ang isa sa pinakamalaking religious organization na very influential sa kalagayan ng ating lipunan, ang Iglesia ni Cristo. Hindi po sila natutuwa dito sa mga antics at diskarte ni Ping Lacson at ni Tito Sotto na gusto nilang patayin at kitilin na ang buhay ng katotohanan na gustong dumaloy mula supposedly sa mga key and important witnesses na ngayon sinaraduhan na ni Ping Lacson sa kanyang Senate Blue Ribbon Committee. Aba, kung mag-asta siya, parang kontrolado niya na pribado niyang pagmamay-ari ang Senate Blue Ribbon Committee na hindi man lang isinaalang-alang ang opposing opinions ng iba pang senador na dapat buksan, palawakin at ituloy po ang partisipasyon ng pagsasalaysay at pag-iimbestiga dito sa mga key witnesses na ito. To include na itong 18 new witnesses na mga dating sundalo. Ayun. But if Ping Lacson and Tito Sotto ay mananatili po silang magiging tagapagtanggol at tagapagtabon-tabon kay Marcos at Romualdez, hindi po nakakapagtaka na pwedeng magkaroon ng panibagong realignment of forces in the Senate that will also create a new majority block na ang pamunuan mula sa Senate President
at iba pa mga key position sa Senado, including ang committee chairperson level na pamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee. Kapag nagkaroon po ng rigodon at panibagong mga ikutan ng poder at kapangyarihan sa pamumuno sa Senado at mag-iiba po ang majority numbers block in favor na naman dito sa mga Duterte aligned or Duterte sympathetic na mga senador, pwedeng mapalitan po at matanggal si Ping Lacson sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee chairperson at pati si Tito Soto. Abangan, sapagkat going by the day, the more na ganito ang ginagawa na pagtatabon-tabon at paglilihis, pagmamanipula ni Ping Lacson at ni Tito Soto sa Senado, the more po silang nailalantad at the more din po na namumulat ang taong bayan at iba pa na mga miyembro ng Senado na pwedeng magbalik tanaw sa kanilang konsyensya. Ano ba naman ito ang aking napasukan? Which brings us to the point na nagpapasalamat tayo na bubuksan na ang investigasyon kung sakali pong aprobahan at tanggapin ng Senado ang panawagan ni Senator Villar na dapat mabuksan sa investigasyon ang alas sindikato, mafia na uri ng operations nitong Maharlika Diskarte Fund. Napilit po ito ipinasa bilang batas sa panahon ni Tambaluslos. Naging diskarte nila ito na magpinsan. Kinuha nila dyan at inilagay sa Maharlika Diskarte Fund, which is question ito ng International Monetary Fund at ng World Bank kung bakit ang pondo para sa mga magsasaka at mga mangingisda, manggagawang bukid, plantation workers at iba pa na upang tulungan silang mapalago ang kanilang pang-ekonomiyang kalagayan at buhay, kinuhanan po ang Land Bank ng 50 billion pesos. 50 billion pesos. Dahil wala naman tayong surplus, budget deficit pa nga tayo, instead of getting it from the surplus, kinuha nila ito sa savings ng Land Bank na dapat para yan sa benepisyo ng mga magsasaka at mga magbubukid, mangingisda, at iba pang sa sektor ng agrikultura. 50 billion pesos sa Land Bank. At sa Development Bank of the Philippines po, 75 billion. So may 125 billion pesos po na inisyal na pondo ang Maharlika Diskarte Fund, pero wala pang malinaw na pagpapaliwanag at report. Magtatatlong taon na po itong Maharlika Diskarte Fund pagdating ng June 2026. Kasi 2023 ata ito ipinatupad ang batas na ito. Matapos ni Marcos at ni Romualdez, minaniobra ito sa Kongreso. Ayun. At ganun din po mga kababayan, maliban sa 125 billion, binabanggit din po ng Central Bank nagpasok din dito nang humigit kumulang ay mga 150 or 200 billion sorry, pesos. Kaya ngayon tinatanong ng mga kababayan natin, tinatanong ng mga kababayan natin ng mga mamamayang Pilipino, saan napunta ang 50 billion ng Land Bank of the Philippines, 75 billion ng Development Bank of the Philippines, at 200 billion almost sa bahagi ng Land Bank. At totoo ba na hindi umabot sa 500 billion pesos ang pondo ng Maharlika Diskarte Fund? Bakit walang transparent report? Bakit walang audit sa kanila? Sapagkat lahat po ng pondo na ginagamit mula sa kaban ng bayan, mula sa gobyerno, sa kahuli-hulihang sentimo, pwedeng i-audit. At dapat nire-review at ino-audit yan ng Commission on Audit. Bakit walang audit report hinggil dito sa Maharlika Diskarte Fund? 250 billion ba? O 350 billion o 500 billion pesos ang kabuang pondo na nailagak sa Maharlika Diskarte Fund? So hindi yan masagot-sagot dahil walang report. Napakalaki pong perang ito. Kung ito ay 350 billion, kung hindi umabot ng 500 billion, malaki pa rin. Mga kababayan. At ngayon, may mga investment exposure ito, ang Maharlika Diskarte Fund, na hindi naman po positibo o umaangat.
like itong Asian Terminal Investment nila, minority shares dyan, napakababa ng IPO o ng purchase at walang kasiguruhan sa return. Ito ay operator ng mga container terminal. Ang tanong, ang Asian Terminal na ito, konektado ba ito kay Enrique Razon o hindi? Sinong nakinabang dito? Kung mayroong mga almost 4 billion pesos na investment dyan. At iba pa sa power and energy. Ano po ang mga nakinabang na mga negosyo na pinasukan ng bilyon-bilyon na kapital ng gobyerno through the Maharlika Discarte Fund? I think napapanahon po, tama lamang, at makabuluhan ang timing kung bakit binuksan na rin po ito ni Senator Villar so that at the Senate level, kung hindi ito mabubulatlat sa Senate Blue Ribbon Committee dahil duwag naman yan si Ping Lacson at si Tito Soto pagdating po sa katotohanan na pwedeng sumabog sa mukha nila at sa boss nila na si Marcos at si Romualdez, pwede naman pong ibang komitiba ang mag-imbestiga dito sa Maharlika Discarte Fund na lumalabas. There are questionable investments of how much? 50 billion pesos or mahigit pa na pera ng mamamayan, hawak ng Maharlika Discarte Fund, pero walang report, walang audit, walang evaluation, walang program direction na inilalahad po ng transparent sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya maraming salamat na rin kahit papaano ay nagkaboses po at nanindigan si Senator Mark Villar dito sa pagpapaimbestiga at pagbusisi sa napaka-shadowy, no? Puno ng dilim ng anino ang operations nitong Maharlika Discarte Fund na ito'y pagmamayari ng gobyerno at ng mamamayan at ang pondo dyan na napakalaki ay umaabot sa mahigit 300 billion pesos. Walang pagpapaliwanag. Anong exposure nito? Paano ito magbabawi? Paano ito kikita? At gaano ka-stable ito na hindi ito magkukulaps? At saan na ang naunang 3 taon na operations nito? May pumasok ba na income para sa gobyerno? Ang lahat ng ito, masasagot yan kapag binuksan na rin po ang hearing and investigation as well dito sa Maharlika Discarte Fund nila Marcos at nila Romualdez. Maraming salamat sa inyong panunood dito sa ating Ka Eric Celis Balita at Talakayan sa ating YouTube channel at sana po ay masubaybayan nyo rin ito at ma-connect sa mga platform that will enhance the viewership ng ating channel. At sa gustong tumulong sa ating advocacy center na Bangon Sambayanan People's Movement, mayroon po tayong numero na ginagamit, GCash line 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Rohilda Celis po kay Langging. You can send GCash 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. It's not the amount that matters. It's the sincerity of purpose and voluntariness of your support that counts, mga kababayan. So mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric.